Gusto mo bang matutunan kung paano gumawa ng rattan base? Ito nga pala yung isa kong napanalunan sa Best in Indigenous Crafts sa aming culminating activity. Halika at samahan niyo ako sa paggawa nito. So ngayon nga ay gagawa tayo ng vase. Una natin gagawin is magkakayas nga tayo ng uway na kinuha lang namin ito sa bundok. Ito nga pala una natin kailangan para makagawa tayo ng vase. Kakayas-kayasin lang natin ito para makuha natin yung tamang nipis. At pagkatapos yan, pwede na natin ito ibilad. At kapag okay na ay pwede na tayo magsimula. Ito nga pala yung unang step sa paggagawa. Kailangan nga pala natin ito ilapat sa semento para maging pantay ang pagkakagawa natin. Ayan, iikot-ikutin lang natin. At pagkatapos niyan, ibabalugtot na natin siya para naman siya ay magkaroon na ng hugis. Kailangan pala dito dapat maging alerto ka para alam mo kung ano o tama ba yung ginagawa mo. Kasi may pagkakataon talaga, lalo na kung first timer ka ay may mali kang mapapasukan. Yung una ko nga palang ginamit ay isang uway lang. Ngayon naman gumamit na ako ng tatluhan para naman magkaroon ng design yung ginagawa natin. Pagkatapos, ang pangatlo ko nga palang ginamit dito ay yung nito. Ito yung makikita ninyo na iniikot-ikot ko na kulay black. Pinag-iiba-iba ko nga pala ang ating uway para naman talaga magkaroon ng magandang design yung ating ginagawang base. At kung mapapansin nyo ay dinidiin ko nga pala ang bawat dinadaanan ng mga uway sa ginagawa ko. Syempre tatanungin nyo kung bakit. Syempre para magkaroon na siya ng hugis. Dito nga pala ako sa part na ito nahirapan. O bakit na naman? Kasi nga, nagsasalubong na yung mga uway at ang hirap talaga nilang hilain. Kailangan mo talaga gumamit ng pwersa at lakas para mahila mo isa-isa yung mga nasa taas ng uway. Ayan nga, sumasakit na yung daliri niyan. At dito naman sa part na ito, napadali na yung paggagawa ko. Kung kanina yung magkasalubong, ngayon ay nakabuka naman na yung mga uway. Dinadagdagan ko lang ng black na ito, yung tinatawag nating dito. Pagkatapos ay sinunod ko naman dito yung tatluhan. Syempre, sabi ko nga kanina para magkaroon ng iba't ibang design. Pagkatapos yung mga natira, isusuksok lang natin sa bawat gilid nitong base na ito. Sa part na yun ay ang hirap din niya isuksok dahil nga magkakadikit-dikit na yung mga nilala natin. Kailangan nga lang pala natin siya itago para magkaroon ng magandang design yung pinakataas ng ating ginagawang base. Ang susunod ay lalagyan lang uli natin ng nito itong labas ng base para magkaroon uli ng pattern. Isusot mo nga lang pala ito sa loob at labas ng paulit-ulit. Sa mga pundasyon nga lang pala ng mga uway mo isusuot ito hanggang sa magtagpo na yung una at dulo ng nito. At ito na nga, sa wakas natapos din. At panghuli ay lalagyan lang natin ng pundasyon na gawa lang din sa uway. At ito na nga yung finish outcome na ginawa nating base. O diba, at nakagawa na rin tayo na isang magandang base na gawa sa uway. Yun lamang po, sana ay marami kayo natutunan. Maraming salamat. Bye!